Batang Ubod ng Payat by Group 7. Sa isang malayong lugar sa Caloocan, may isang bata na hindi mahilig kumain ng gulay na si Jasmine. Kaya naman napakapayat nito at madalas itong bulihin. Isang araw habang masayang naglalaro ang mga bata ay may napansin ang batang payat na lobong lumilipad, kaya naman hinabol niya ito. Ngunit hindi niya ito naabutan at muntik pa siyang tangayin ng malakas na hangin dahil sa kanyang kapayatan. Nang makita siya ng kanyang mga kaibigan, ay inaya itong muling maglaro sa tapat ng paaralan. Ngunit nagdalawang isip siya dahil ayaw niyang nakakakita ng paaralan. Naiinggit siya sa mga batang nag-aaral. Nang makita niya ang paaralan ng malapitan, narinig nga niya ang mga nagtatawanan at masayang nagkakantahang mga bata. Kaya naman, naisipan niyang pumasok sa loob ng gate ng paaralan. Sa payat nga ng kanyang pangangatawan ay kasya ang kanyang buong katawan sa grills ng gate. At unti-unti nga siyang pumasok sa loob ng paaralan ng dahan-dahan at doon nga ay nakita niya ang isang silid-aralan. Nakita nga niya ang mga batang masayang nag-aawitan at ang kanilang gurong masayang nagtuturo. Kaya naman, naisipan nitong bumalik ng pag-aaral. Ngunit, nariyan pa rin ang takot na baka bulihin siya ng kanyang mga kamag-aral. Ramdam nga ng kanyang kaibigan na si Sheena na malungkot ang kaibigang si Jasmine. Kaya naman, naisipan nito na patikimin ang luto ng kanyang nanay. Laking tuwa nito dahil amoy pa lang nakakagutom na. Kaya naman, pinatikim din ng batang payat ang luto ng nanay ng kanyang kaibigan. Simula noon, ay nagpaturo na rin ang nanay ng batang payat kung paanong magluto ng masarap na gulay. At simula nga noon ay laging pumupunta na ang kaibigan ng batang payat na si Jasmine at ang nanay nito sa kanilang bahay upang magluto ng masarap na gulay. At dahil dyan, ay bumalik na rin ang kumpiyansa nito na mag-aral muli sa paaralan. Bumalik na rin ng paaralan ang tinatawag nilang batang payat, taglay ang liksi at magandang tindig ng pangangatawan. Dahil sa kanyang pagkain ng gulay, hindi na rin siya binubuling muli ng kanyang kamag-aral. The end.